Okay. So, balikan natin, mga ngaral, chapter 12, verse 12 to 14. Anak, mag-ingat ka sa isa pang bagay na ito. Ang pagsusulat ng aklat ay walang katapusan. At ang labis na pag-aaral ay nakakapagod. Tignan niyo po yung verse 13. Ngayon, nabasa mo na ang lahat ng ito. Ibig sabihin, dami niyo nang nabasa ng libro. Ito ang aking huling payo, sabi ng Panginoon. Anong sabi niya? Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Mga kapatid, kahit pag nabasa mo na ang lahat ng libro na sinulat ng tao at kabisado mo ang lahat ng yan, ang sabi ng Panginoon, ito ang aking huling payo, matakot tayo sa Diyos at sundin natin ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Dahil sapagkat ahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man, pulihig. Mga kapatid, lagi na natin naririnig ngayon yung ahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating mga ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Wala po tayong naitatago sa Diyos. Mga kapatid, kaya nga magandang gawin natin ngayong 2026, goal natin na huwag nating pagkikwentuhan yung mga nakaraan na hindi nakapagbibigay ng lugod sa Diyos. Yung mga hina sa spiritual na buhay mo, di ba? Kaya nga moving on. Kalimutan na natin yung mga nakaraan. Ngayon, ang title natin ay, ano ulit yun? Moving on. So, ito yung ating subtitle. Narinig niyo na ito siguro dati. Ginawa ko na ito dati. Ito yung ating subtitle. Primary Duties of Christian Believers. Mga pangunahing tungkulin ng Kristiyanong mananampalataya. So para makapag-move on na tayo, dapat ito mga to, simple lang yan, primary. Mga pangunahing tungkulin na dapat ginagawa ng isang Kristiyano. Hindi lang Kristiyano, kundi Kristiyanong mananampalataya. Amen? Amen. So ang sabi ng Biblia, ang primary duties ng tao, kung isa-summarize natin ay fear God and keeping His commandment. Yun ang sabi niya kanila po, di ba? So mga kapatid, gawin nating busy yung ating mga sarili ngayon 2026. Alam niyo, kapag hindi kayo naging busy sa gawain ng Lord, lagi nyo naaalala yung nakaraan. Pero kung busy kayo sa ginagawa natin para sa Panginoon, ang ganda. Marirelax ka, nai-enjoy mo yung buhay mo kasi pinag-inig ko lang ng Diyos ng hari. Hari na mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Nag-i-enjoy ka. Pero kung hindi ka kumikilos, hindi ka busy, anong naaalala mo mga negatibo? At kapag negatibo ang laging naaalala mo at yun yung lagi mong naiisip, nakikita, ay hindi ka lalago. Lalo pang manghihina at tatanda ka na ng walang kabuhay-buhay. Hello? Doon, maging masaya ka doon. Ang dami doon, no? Gaganda ng mga taga-ICLC. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Walang pangit, ha? Puro guwapo at saka magaganda kasi ang ating Panginoon ay guwapo at maganda. Amen? So, primary duties of Christian believers, ano to? Ano yan, pastor? Ano yan? Ano yung mga primary duties na yan? Ito yung tamang paraan para tuluyan tayo makapag-move on. Amen? So, primary duties number 1. Pakibasa. Amen. Love God above all else. The best thing to do para makabukon tayo, si Lord ang unahin natin. Maging busy tayo kay Lord. Amen?
Ang sabi sa Mateo chapter 22 verse 37 to 38, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment." Love the Lord your God, sabi niya, Tagalog. At sinabi ni Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. Church, kapag minahal mo si Lord ng todo-todo, hindi ka talo. Abi, pag minahal mo si Lord ng todo-todo, hindi ka talo. Panalo ka. Dahil si Lord, pag minahal mo, hindi nangiiwan si Lord. Ang nangiiwan tayo. Tingnan niyo, Sunday ngayon, iniiwan na naman si Lord. Sasabihin natin sa kanta, I love you, Lord. Pero iniiwan natin si Lord. Pero si Lord, hindi nangiiwan natin dito lang si Lord. Tayo lang ang nangiiwan sa Kanya. Kapag inuna natin si Lord, kailanman hindi tayo lugi. Hindi tayo magsisisi. Ayan o, ang sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Tayo mga tao kapag nagmahal sa, alam mo, lalaki nagmahal sa babae, mas sungkitin ko man ang bituin. Ahakin ko man ang mga bundok, tawirin ko man ang mga ilog. Makita lang kita. Aspiran. Kung ganyan ang sinasabi mo kay Lord, di napakabuti. Kapag inuna mo si Lord, hindi ka lugi. Ay sige, sinabi mo yun sa iyong sinisinta. Ay hindi ka naman sinagot. So anong nangyari? Nga. Sawi. Oh. Sumakit pa ang damdamin mo. Hindi ka na tuloy makakain. Di na makatulog. Di na makakain. Tagyawat sa ilong. Pati na sa biskuit. Pero kapag si Lord ang inuna natin, hindi tayo lugi mga kapatid. Amen? Palakpakan natin si Lord. Alam niyo mga kapatid, mahal na mahal tayo ni Lord. Sino ba ito ang isasample ko dito? Nanay, mahal na mahal ka ni Lord. Kahit pa sumablay ang buhay mo, mahal na mahal. Ganyan ang ating Diyos at pinagbiling ko. Kahit anong mangyari sa atin, mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Isipin niyo, binigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak para sa atin, para tayo maligtas, para tayo patawarin ng Diyos. Pero mahal na mahal tayo ng Lord. Kahit sumablay pa ang buhay natin, kahit magtambling-tambling ka pa dyan. Mahal na mahal ka ni Lord. Hindi magbabago yun. Ang nagbabago lang tayo mga tao. Lagi natin pinagdududahan si Lord. Mahal kaya ako ni Lord. Ang iisipin mo dahil ganito yung kalagayan ng buhay, mahal kaya ako ni Lord. Bakit ganito yung buhay ko? Puro na lang lechon ang kinakain ko. Nagreklamo ka. Lechon na nga. Huwag tayo magduda. Si Lord, ang kanyang pag-ibig sa atin ang conditional. Amen? Dapat inuuna natin mga kapatid dahil may purpose si Lord sa buhay natin. Doon may plano ang Diyos sa buhay mo. May purpose si Lord sa buhay mo. Kaya mahalin mo si Lord ng todo. Amen? Number 2. Ano pa itong number 2 na to na kailangan primary duties ng mga Christian believers? Love your neighbor. Mahalaga po ito. Tingnan niyo po. Matthew 22:39. A second is equally important. Love your neighbor as yourself. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din ito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagpamahal mo sa iyong sarili. Mga kapatid, huwag mo mahalin ang kapwa mo nang hindi mo mahal ang iyong sarili.
Pero mga tao, concern na concern sa kanyang kapwa, pero yung sarili niya hindi siya concern. Namamayat na siya, nangihina na siya, pero yung kapwa niya, uy, kumain ka, uy, maaga ka matulog. Concern na concern, amen. Ang dami na naman ng ano natin, Jesus reign, alkansya. Ito ang nakakarami si Yona, i-on ko nga lang ito, i-link ko yung CCTV para naka-record. Nakakarami. Thank you! So mga kapatid, no, ito yung second greatest commandment after loving God. Meaning to extend the same care, respect. Parehas, kung ano yung ginagawa natin sa Lord, ganun din ang gawin natin sa ating kapwa. Hindi pwedeng minamahal mo si Lord, pero inaaway mo yung kapwa mo. Sinusungitan mo yung kapwa mo. Dapat the same care, respect, and empathy you have for yourself to others. Fulfilling the Lord through action like compassion, honesty, and not harming them. Huwag niyo silang saktan. Amen? Wala nang mananakit mga kapatid. Wala nang wala nang mananakit ng kapwa natin, kundi mahalin natin sila. Kahit na hindi ka mahal, mahalin niyo. Mahalin natin. Yun ang sinabi diyan, no? Ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad nito, mahalin mo ang iyong kapwa. Kaya ako tinuturo sa inyo ito mga kapatid, napakasimple kasi nung nakaraang taon, nagkaroon ng problema. Kasi nga ang tao hindi ipinamuhay yan. Naging makasarili ang tao nung nakaraan. Kaya ang nangyari, nasipak. Nasipak ba yun? Nasipak. Pero wala na yun. Kasi may plano ang Diyos. Naniniwala ko, dahil nangyari yun, lalo tayong dadami. Amen? Maniwala kayo sa Panginoon. May ginagawa lang ang Diyos, kailangan lang ituro. Ituro. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Number 3, follow Jesus Christ. Mahalaga yun. Dapat sinusundan natin. Siya yung modelo. Siya yung good example. Ephesians chapter 5, verse 1 and 2. Imitate God therefore in everything you do, because you are His dear children. Verse 2. Live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us and offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. Sana may Tagalog ka. Salamat. Yamang kayong mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Tularan daw natin ang Diyos. Ano pa? Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Ganun dapat ang ginagawa natin. Hindi kung ano yung makukuha natin sa kapwa natin, hindi ialay natin. Alam niyo si Pastora, kahapon bumiyahe siya nung Friday. Gusto niya bumiyahe, kaya pumunta ako doon sa walang biyahe. Tapos dumating si Kuya Kuting. Napakamot ako. Kuya, walang biyahe, bumiyahe ka. Ay, sabi niya, may binili kasi ako eh. Ano ba talaga ang plano? Bakit ka nandito? May binili ako o susundin mo si Pastora. Sabi ko, may bagyo eh. Awang sabi niya sa akin. Hayaan mo yung bagyo. Sabi ni Kuya Kuting. Kuya, sa'yo, hayaan mo. Asawa ko yan, isasakay mo eh. Hindi pwede yan. Dapat wisdom. Kung kayo ay hindi natatakot sa dagat na yan, wala po. Pero ilagay nyo sa lugar ang ginagawa ninyo. Maganda ang intention, pero dapat may wisdom. So, ginawa ni Kuya Kuting, dalawa lang sila yung bubog siya. Bumalik na siya, may binili na.
Okay, pinadala na lang namin yung gamit. Hindi po biyahe si Pastora. Unang-una, kaya hindi ko siya pinabiyahe si Pastora, wala talaga masakyan. At pangalawa, birthday ko ng Friday. Isipin niyo gusto niya pumunta. Mahal na mahal na ang ministry niya doon. Sabi ko, maiwan kayo kasi magpa-practice yung mga bata. Isipin mo, hindi na nga ako naghanda. Pakainin mo lang yung mga bata kahit snack. Tuwan-tuwa yung mga bata, nag-practice. Sila yung napusok. Kahapon, yun, bumiyahe na siya. Sabi ko, hindi ba pwedeng bukas na lang? Hindi, babiyahe na ako. Pumunta na naman ako doon sa Pantalan. Walang biyahe na naman. Tapos may tumawag taga-bitawagan. Mami, bumiyahe si Bubong. Tawagan ko si Bubong, wala mo sumasagot. Takbo na naman ako sa Pantalan. Wala naman talaga biyahe. Nakita ko si Pedro. Uy, may mga Coast Guard doon. Maya-maya, gumanda yung panahon. Maya, tinanggal yung tali. O pwede na bumiyahe, sabi siguro yun. Nakabiyahe si Pedro, pinamay si Pastora. Pero marami siyang sakay. Ganon kamahal ni Pastora yung ministry doon. Minsan nagsiselos na nga ako. Mas na mahal mo pa yung bitawagan kaysa dito sa ano talaga. Dito. Ganon yung passion ni Pastora sa bitawagan. Dapat ganon tayo mga kapatid. Inialay ng ating Panginoon yung kanyang buhay. Ialay natin, sakripisyo natin. Amen? Amen. Tingnan nyo. Paano may example? Sabi ni Apostle Paul, as I follow the example of Christ. In-encourage tayo ni Apostol Pablo. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Eto pa. 3 John 1:11. New Living Translation. Dear friend, don't let this bad example influence you. Follow only what is good. Sino bang mabuti? Sino ang good? Sino ang mabuti? Sino? Si Jesus lang ang ating Diyos, ang ating Panginoon ang mabuti. Walang ibang mabuti kundi ang Diyos. So sabi nga, remember that those who do good prove that they are God's children. Tandaan nyo and those who do evil prove that they do not know God. Gumagawa sila ng hindi mabuti, gumagawa sila ng hindi maganda, hindi nila kilala ang Diyos. Kung kilala mo ang Diyos, ang una nating teksto, this is the whole duty of mankind, fear God, and obey His commandment. Ayun ang sabi ng teksto natin, tama? Doon sa Ecclesiastes. So ang sabi niya din, and those who do evil, prove that they do not know God. O, Tagalog na naman. Ay, wala. Sabi niya, mga minamalo, huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Sa ibang translation, hindi nakakakilala sa Diyos. Sabi yung una, sabi doon, imitate God, therefore, ang ibig sabihin ng imitate sa Greek word, memetai. M-I-M-E-T-A-I. Ang pangit kasi pagkain mo, A-E. Mimitai. Ang ibig sabihin nito means to follow or copy the character of an action of a godly example. Yan ang ibig sabihin ng mimitai. Primarily, Jesus Christ as He is the ultimate model. So, believers, encourage, imitate God. Amen? Number 4. Ay, yun pa. Live a holy and righteous life. Ito ang primary duties ng mga Christian believers. Live a holy and righteous life. Avoid sin and practice holy living. Ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 16, for the scripture says, you must be holy because I am holy. Sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Tinuturo yan ng ating Panginoon bilang mga Kristiyanong mananampalataya. Magpakabanal.
Magpakabanal. Gwapo. Talagang gwapo talaga at mga gaganda yung mga ICLC. Praise God. Magaganda. Magpakabanal daw tayo, sabi ng Panginoon. Dahil banal ang ating Diyos. Hindi siya Diyos na ano. Gawin natin. Follow Jesus Christ. Sundan natin siya. 2026 na. Pag tayo nag-start ng mabuti, mag-i-end up tayo ng mabuti. Lahat na nagpasimula sa hindi tama, magtatapos yun ng hindi tama. Simple lang. Whatever you sow, you will reap. Kaya ngayong 2026, magpasimula tayo. Gumawa tayo ng mga bagay na nakalulugod sa ating Panginoon. Amen? Huwag niyong isipin yung sarili niyo, isipin ang Lord. Ang sabi doon, matakot ka at sundin mo ang kanyang utos. Matakot. Hindi naman berdugo ang ating Panginoon. Ibig sabihin matakot, huwag kang gumawa. Avoid sin. Amen? Avoid sin and practice a holy living. O ito pa number 5. Ito yung dapat ginagawa natin bilang mga Kristiyano. Number 5. Pray regularly. Araw-araw. Ano sabi dyan sa 1 Thessalonians 5:17? Never stop praying. Pray without ceasing. Pray continually. Pray at all times. Grabe mga kapatid, no? Alam niyo mga kapatid, if we want the church grow, kung gusto natin na ang simbahan mag-grow, mag-pray tayo. Amen? Mag-pray tayo. Grow our prayer life. Dapat yung ating prayer life lalong umaangat. Hindi tinakatamaran. Pray your enemy. Pray your loved ones. Pray your pastor. Real talk nga. Nagpipray niya ba si pastor? Totoo? Puro na lang tayo hingi sa Lord. Madali lang naman mag-pray. Pag-gising mo ng umaga, Lord, pinagpipray ko yung ICLC family. Kasama na si pastor. Sama na yung ibang mga kapatiran. Diba? Bigyan mo kami ng malusog na pangangatawan. Mag-pray natin, Lord. Pinagpipray namin ang aming government. Pinagpipray ko, Panginoon, itong aming mga government leader. Pinagpipray ko yung nakapanakit sa akin kanina. Sinabi na kong gwapo ko. Salamat, Lord. Pag-pray nyo lahat sila para maging busy tayo, amen? Para makapag-move on na tayo. Pag wala ka kasing ginagawa, atakihin ka ng kaaway. Mag-pray, mag-pray. Yung mga mahilig dyan sa mga TikTok dyan. Bato-bato sa langit ha, kung kayo tinatamaan pasensya na tayo, trabaho lang. Kung gusto nyo talagang kumita, si Lord ang unahin ninyo. Dapat ang Panginoon yung ang galing ng anak ko. Hindi yung mga tao. Kahit na-appreciate ka ng tao, hindi ka na-appreciate ng Lord, wala din. Hello? Nare-recognize ka nga ng tao, pero si Lord, ako yung anak ko ito talaga. Nakukuha pa natin, tayo ay nandito sa mundong ito, nilikha tayo ng Lord para maglingkod sa Kanya. Hindi para sa ating sarili. Paglingkuran natin ang ating Panginoon, bigyan natin siya ng kasiyahan. Hindi ko sinasabing lahat ng ginagawa ninyo masama, hindi. Evaluate ninyo, pag-aralan nyo, tignan ninyo. Kasi mga kapatid, kaya ako sinasabi sa inyo, hindi namin kasi ginagawa ito. Kung kami ay mga vlogger,
Nako, lahat tayo mga kapatid, mag-vlogger tayo para kumita. Tama? Gawin natin to para kumita tayo. Kaya hindi man yun ang tawag natin. Ang tawag natin, paglingkuran ng Lord. Magbigay tayo ng kasiyahan sa Diyos. Amen? Hello? Ganun ang gawin natin. Ano ba gamitin natin ang social media para maparangalan ng Diyos? Kapag may nakita kang may pinost na maganda, i-share mo rin. Tama? Hello? Mga kapatid, hindi po tayo mabibless. Hindi tayo bibless ng Lord sa mga ginagawa natin ng walang kakwenta-kwenta. Kakain ka na nga lang, kukuha na mo pa ng video, tapos ipopost mo pa. Minsan wala na ng ulam, ipopost mo pa rin. Ano, nang mamalimos ka? Hindi ka no. Mag-pray ka, Lord, pray, mag-pray. Kung ano na yung mga ginagawa natin. Hindi naman nakakabuti. Tapos lalapit tayo sa Lord, hihingi ka ng favor. Hindi tayo makahingi ng favor kasi nga, hindi natin inuna si Lord. Amen? Ay, naku, tumahimik na. Pag tinatamaan tayo mga kapatid, magkaroon tayo ng Lord, tawarin mo ko. Ngayong taon, babaguhin ko na yung aking gagawin. Yan. Pati ba naman matutulog kayo, ipopost pa ninyo? Huwag nyo nang ipost yan. Yung si Pastora, hindi na nagpo-post. Dati kasi yan, ginagawa ko minsan-minsan. Sinaway ko yan eh. Kakain kami, may picturean. Pambihira naman, pati pagkain, pinipicturean, ipapapost mo. Ano yan? Tapos, merong ko-comment. Sabihin, Mami, meron pa ba? Pastora, meron. O, tignan mo. O, sabihin, punta ka rito, meron. O. Kung gusto mo kayo pamigay, tawagan mo na. Punta ka rito, meron bibigay ako sa'yo. At least, kayo lang ang nakakalamat ang Diyos. Huwag mo na ipakita sa mga tao. Amen? Amen? Huwag nyo nang ipalandakan sa mga tao yung ginagawa ninyo. Ang gawin ninyo, mabigyan nyo ng kaluguran ng Diyos, panalo kayo. Amen? Amen. Panalo kayo, hindi kayo iiwanan ng Lord. Number 6, nawala na. Nawala na. Uy, nawala. Abi, paliyom, mukhang naghang. Malapit na ako matapos. Number 6, naghang. Yan. Thank you. Okay. Read and obey the scriptures. Ito importante ito. Lagi ko sinasabi. Biblia. Biblia. Huwag kung sino-sino yung mga pinakikinggan natin. Huwag kung sino-sino yung pinapanood natin. Minsan namamali tayo sa ating mga pinapanood. Imbis na makakatulong sa sarili mo, lalo ka nangihina kasi nga, hindi tama yung pinapanood ninyo. Hello? Piliin ninyo kung manunod kayo, tignan ninyo kung sino yung mga tao ginagamit doon sa TV o sa social media. Anong klaseng tao? Mag-search kayo. Hindi lahat tama. Kukunin nyo yun. Mali. Hindi kayo mapapabuti. Mas mainam na mag-read and obey Scripture. Study the Bible and meditate day and night. Keep watering your soul with the Word of God. Amen? Amen. God can transform you into a new person, and it start by spending time with Him and His Word. Para matransform ang buhay natin, mag-spend tayo ng time sa pagbabasa ng Bible. Kapag puro na lang cellphone ang ating inaatupag,
hindi tayo lalago. Hello? Mag-spend tayo ng time. Sino dito gustong umasenso ang buhay? Taas ang kamay. Hindi ko sinabing amen. Yan sinabi ko, taas ang kamay. Kayo hindi kaya talaga kayo masunurin. Sinabi ko, taas ang kamay, amen. Wala ba ako sinabi magsabi ng amen? Makinig sa sinasabi. Okay. Gusto nyo umunlad ang buhay nyo? Amen. Amen? Oh, taas naman na. Tawarin mo ako, Lord. Ay! Mag-amen, taas naman na ka. Ay. Lumabas na rin si Boy ko. Amen, taas. Ay, nakakatawa kayo. Gusto nyo umunlad ang buhay ninyo? Amen. Oh. Sige, sabay-sabay natin basahin ito, ha? 1, 2, 3. Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. Okay, thank you. Study this book of instruction. Parang bumili kayo nito ng appliances eh. Bumili kayo ng cellphone na bago, halimbawa iPhone 51, bago na yan ha. Ang as na. iPhone 51 worth 150,000. Ang tiga ng mahal. Eh meron kang, siyempre mayroong niyang papasahin, manual or instruction. Paano gagawin? Aalamin mo yun, hindi ka na nga makatulog. Pag higa mo, hawak mo pa rin yung manual eh. Ano ba yung gagawin ko dito? Hanggang sa ma-perfect mo. Eh bakit yung sinasabi ng Lord na gusto mong maging matagumpay, gusto mong maging mapagpala, hindi mo pinag-aaralan yung Book of Instruction? Ano ba itong Book of Instruction? Ano to? Bible! Anong sabi niya dyan? Meditate on it day and night so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. Eh gusto mo pagpalain ka ng Lord, hindi mo naman binabasa yung Biblia. Hawak-hawak mo NIV. Ano yung NIV? Nokia International Version. Cellphone ang hawak mo. Ay. NIV version, Nokia. Ito, NIV. Ay, Lord. Tayo mag-group pag ganyan. Sige, Tagalogin na lang natin para mas maganda-ganda. Huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Ito po yun. Hello? O, tingin muna kayo rito. Pagdating sa pangangaral, ayaw yung tumingin kay pastor. Pagkatapos ni pastor mamaya, ang saya-saya na ninyo. Dito kayo maging masaya. Yung sinasabi ko. Tignan nyo ang sabi ng Bible, ay ng Joshua 1:8. Huwag mo raw kaliligtaan, huwag mong kalilimutan, basahin ang aklat ng kautusan, Biblia. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad sa Bible. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Kaya nga, hindi tayo nananagana, hindi nagiging matagumpay ang buhay natin kasi kulang. Alam niyo ang kulang? Hindi natin binabasa ang mga pangako, pinangahawakan ang mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Hello? Gusto niyo talagang umunlad? Basahin. Hindi lang basta-basa na parang comics. Hindi. Dapat pinagbubulay-bulayan mo. Sabi ng Lord, huwag kang mag-alala. Magalak ka. Rejoice, always rejoice.
Lord naman, namatay na ako, sinabi niya mag-rejoice ka eh. Hindi naman sinabi ng Lord na magtawa-tawa ka dyan. Ibig sabihin, masaya ka. Tama? Kasi nga kapag ikaw ay malungkot, hindi na makakadagdag sa buhay mo yung lungkot. Nabasa mo, rejoice always. Di magsaya ka. Diba? Sabi ng Lord, ay, mananagahan. Lord, susunod ako sa iyo. Anong gagawin ko? O, di pasahin mo. Proverbs 3, 5 and 6. Ano yung sabi doon? Trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. Acknowledge Him in all you do and He will make your path straight. Mananagana ka doon. Trust in the Lord. Eh, gusto mo pala ng pagpapala eh. Huwag mong kalilimutan yung NIV. O, NIV ha. Yun yung sinasabi doon ha. New International Version ha, hindi Nokia. Nokia mga binabasa natin. Okay, number 7. Malapit na. Number 7. Pakibasa. Serve others. Ito yung maganda mga kapatid. Tignan nyo ang sabi dito sa Galatians chapter 5 verse 13, New Living Translation. For you have been called to live in freedom. My brothers and sisters, but don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another in love. Yun yung pagkatawag natin mga kapatid. Tinawag tayo ng Panginoon para maglingkod sa bawat isa sa atin ng may ito, serve one another in love. Hindi lang naglilingkod ka dahil gusto mo siya, may makukuha ka sa kanya. Hindi. Use your freedom to serve one another in love. Yan. Mga kapatid, tinawag tayo upang maging malaya. Malaya tayo, gusto natin. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang iyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Maglingkod tayo. Alam niyo ba mga kapatid, ang ating Panginoon, naparito sa mundong ito, di ba nanay? Ang ating Panginoong Hesus naparito sa mundong ito para paglingkuran tayo mga tao. At anong ginawa ng Panginoon? Isipin niyo, Panginoon niya, Diyos siya na. Anong ginawa niyang example? Hinugasan niya, nabasa niyo na ba sa Bible? Hinugasan niya ang paa ng mga disipulo niya. Kung pag-aaralan mo ang Biblia, kung unang panahon ang mga naguugas ng paa, dahil nga ang kanilang, wala naman sapatos nung araw. Sandal, open yung paa nila. Nakasandal niya sila at naalikabok. Sa disyerto eh. Walang semento. At ang mga taong naguhugas ng paa, ang tawag sa kanila yung pinakamababang tao nung panahon nila. Pag uwi ng mga tao, mayroon, boss, dito boss. Hugasan ko yung paa mo. O, ito yung isang dinaryo. Hugasan niya yung paa. Alam niyo ba ang ating Panginoon, inugasan niya ang paa ng kanyang mga disipulo? Di ba naisip yun? Ganun ang ating Panginoon. Siya yung hari ng mga hari. Siya yung ating master, yung ating rabbi, yun yung kanyang sinusunod ng mga disipulo niya. Pero anong ginawa niya? Naghugas ng mga paa nila. And Jesus gave a perfect example of ministry of service. Ganun dapat tayo. Inalintulad, ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay bilang perfect example of ministry of service. Serve not because of position. Serve not because of power. Serve not because of that. Serve not because of money. Serve not because of what you can give. Serve out your love
For God. Ibig sabihin, naglilingkod ang ating Panginoon dahil sa ating pag-ibig sa Kanya. Napakabuti ng ating Diyos, no? Tularan natin. Isipin nyo, naparito ang Panginoon hindi para paglingkuran, kundi siya ay naglingkod sa atin. Kaya nga, kanya lang gawin natin, maglingkod tayo sa ating kapwa. Amen? Doon, ano bang gusto mo ipagawa sa atin? Kung kaya ko lang, ha? Depende ba na ako Diyos, eh? Sa lahat, kaya kong gawin. Ganun yun. Ano bang maitutulong ko sa'yo? Ganun, approach mo ba? Ano bang magagawa ko para sa'yo? Oh. Pwede bang sabihin natin ganon? Hello? Nasubukan na ba natin ng ganon? Brad, ano bang maitutulong ko sa'yo? No. Di ba ang ganda ng halimbawa, no? Tapos, teka, maitutulong? Tulak mo nga yung tricycle ko mula rito hanggang doon sa syudad. Pwede naman, di ba, Brad, no? Habang tinutulak ko, tulak mo rin ako sa likod. Dalawa tayo. Amen ba, mga kapatid? Maglingkod tayo sa ating kapwa. Maglingkuran natin sila. Napakaganda maglingkod. Amen? Ito, para dumami tayo uli. Ano ba yung sinabi ko nung nakaraan? Mahal yung sinabi ko nung nakaraan, linggo. Para dumami tayo. Anong goal? Ayun. Magdala ng isang kaluluwa. Tatanungin ko kayo ulit, possible ba? Wala si Mami. Wala si Rapi. Wala si Ate Maricel. Wala si Giselle. Wala si Ate. Andito ka ba nakaraan? Wala. Uulitin ko. Ang goal ng ating church ngayon, 2026, isang kaluluwa sa isang taon. Isang tao, magdala ng isang kaluluwa, isang tao. Kaya ba ninyo? Kung hindi nyo makaya, ewan ko na, anak ko po, Diyos ko, hindi ko na naman gagawin ng Lord. Isang kaluluwa, isang tao, hindi mo ka makadala. Pero kung nakadala ka ngayong buwan, ay mag-isip ka ulit, Lord, gusto ko pa bukas, ay sa susunod ka ba, isa ulit? Ay wag naman, Lord, sa December na lang ako magdadala, layo pa. Kung lang itong sinasabi ko sa inyo, senaryo lang ito. Possible ba na kaya pa natin magdala ng isang kaluluwa? Amen. O, tignan ninyo. Sabi ko nga sa inyo, nakapagdala kayo ng isang kaluluwa ngayong taon lang ha, isang taon. Eh kung kayong ganyan tag-iisa kayo, hindi na kasya. Nandito na yung upuan. Usog na tayo dito. Meron doon. Hindi nyo ba alam nung ang dami natin, yung mga music team natin doon nakaupo? Hindi nyo napansin natin? Yung iba nandito. Oh. Ganun yun. Ito yung susunod para tayo ay dumami. Spread the message to others, especially unbelievers. Ibahagi natin ang Ebanghelyo. Magdala tayo ng kaluluwa. Spread the message to others, especially unbelievers. Huwag naman yung believers na. Matthew 28:19. Therefore go and make disciples. Hindi naman sinabi ni Lord na, therefore go and make big church. Nasa sinabi, sabi niya, make disciple. Kasi kapag hindi na disciple, madaling tumiwala, madaling sumuwag. Pag hindi na disciple, madaling umalis, madaling manghina. Pero kapag na-disciple yan, kahit anong mangyari sa buhay niya, magpapatuloy siya kay Lord. Amen? Hindi yung nakarinig lang ako, ay lipat na ako ng ibang church. Ang sungit ni pastor. Lipat na ako sa kabilang church, yung worship team nila nakasimangot. Kung ano na mga tinitignan. Hindi tinitignan yung sarili, ang ano ba tawag sa mga taong ganun? Yung pag nakaupo ba, kung ano mga tinitignan sa church. Ano ba tawag doon? Hindi. May tawag doon eh. Yung bang nakaupo siya pero yung ibang mga tinitignan.
Ano ba tawag doon? Hindi ko nasa ano ko eh. Hindi ba expectator? Ano ba? Mayroon pang word na mas maganda eh. Ha? Oo, yun nga. Ano ba yung sinasabi mo, mani? Yung pag nakaupo, tinitignan yung ano ba sa English yan? Ha? Observer! Yun, tama, observer. Nag-observe lang. Titignan si pastor, baka magkamali si pastor. Safe lang, layas na ako rito. Ganon yung... Pero kapag ang tao ito na disciple, magiging matatag yan, matibay yan. Kahit bagsakan mo pa ng bato, ng adobe ang ulo niyan, magpapatuloy sa Lord yan. Kahit anong mangyari sa buhay niya, kahit mayupi ang ulo niyan, tuloy niyan, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Ito ang kailangan natin, make disciple. Pag ito na barkada niyo, discipling ito si Donna, mahawa yan, espiritu ninyo, sigurado hawa yan. Doon, kung gusto mong lumago ka, gamitin ka ng Lord, sumama ka sa mga taong ginagamit mo. Huwag doon sa mga taong ano. Maniwala ka. Kung gusto mong maging ganun ka, samahan mo yung mga taong ito. Pero kung gusto mong malungkot ka, dito ka sa mga taong malungkot, maniwala ka. Magkakapalit talaga mukha ninyo. Ay malungkot yung sinamahan mo eh. Pero kapag ikaw ay sumama sa mga taong ito, tignan mo si Kea. First time yan nag-lead na nakatayo eh. Nakaupo yan lagi doon eh. Kanina nakatayo na, di ba? Oo. Di man natin napag-aral yan. Kakalungkot na ako, hindi natin napag-aral. Siya na lang nag-aral sa sarili niya. Pero ginamit ni Lord. Kasi nga, kapag may umaalis, may ipinapalit si Lord. Ganyan ang ating Panginoon, huwag tayong lagi nagpapatuloy ang gawain ng Lord. Amen? Amen. So sabi ito, therefore go and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sabi nga sa Marcos chapter 16 verse 15, sa Visayan version, miingon siya kanila, paglakaw ka mo sa tibok kalibutan o isang yaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Last, meron pang isa pa. Ito. Be faithful to the church. Kaya kahit anong mangyari, maging tapat ka sa simbahan. Kung nakita mo si pastor nagkaroon ng pagkakamali, huwag kang bibigay. Pag-pray mo sa Lord, dahil hindi man ako perfecto. Tao lang ako. Kung nakita mo si pastor na mali, sabihan mo, pastor, mali. Ano yung pagkakamali ko? Ay, sorry. Madali lang ako ma-approach. Maging faithful kayo sa simbahan dahil si Lord ang pinagpiling ko rin, hindi si pastor. Amen? Ito yung paborito na naman Kuya Melboy. Hindi nawawala itong paborito ni Kuya Melboy. Let us think of ways to motivate one another to act of love and good works. And let us not neglect, ito na naman, our meeting together as some people do. But encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Malapit na dumating ang Panginoon. At ang kamatayan ng tao, hindi natin alam kung tignan nyo kanina may nakita ko sa Facebook. Pagbaba sa tricycle, dito sa gilid na to, pagbaba sa tricycle, nung nanay at saka nung bata, siguro yung bata, baka gato ka ito pagbaba nila ng tricycle, dahil pag dito sila bumaba. Dito naman, kalsada, pagbaba nila, biglang tumakbo yung bata sa kabila, dahil doon ang bahay. Biglang tumakbo, ang bilis ng pickup, patay. Meron pang isang bata, baka nakita nyo na sa Facebook to,
Galing sa eskwelahan eh, mga estudyante ito, mga bata eh. Pag ganun ng bata, paatras abante kasi may nakahinto eh. Pero pedestrian ha. Ganun-ganon yung bata, hindi alam kung anong gagawin. Eh biglang parang alangan, wala pa na, malayo pa siguro. Biglang takbo yung bata sa pedestrian. Eh may mabilis. Patay na naman ang bata. Alam mo, ang may kasalanan doon, hindi naman talaga bata eh. Yung driver kasi nga, malayo pa lang alam niya na school yan, eskwelahan eh, tapos may pedestrian, ang bibilis. Kawawa yung bata, hindi natin alam ang kamatayan. Pero ito yung maganda mga kapatid. Encourage natin ang bawat isa na huwag kalilimutan ang pagdalo. Tignan nyo sa Tagalog, Kuya Melboy. Oh, ito, paborito to ni Kuya Melboy. Ito, sigapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa, sa paggawa ng mabuti. Tinawag tayo ng Lord sa paggawa ng mabuti. Hindi mananakit ng kapwa natin, no? Hindi magsasalita sa kapwa natin ng hindi maganda. Ano ba sabi ng Lord? Huwag nating kaliligtaan, parang yung sa Bible na naman kanina, no? Joshua 1:8, huwag nating kaliligtaan, di ba? No? Ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Ay, nakakalungkot naman mga kapatid, aatin ka ngayon, sa susunod na linggo wala. Aatin ka ngayon, sa susunod na linggo wala. Hindi naman maganda yan sa Panginoon. Hindi nyo sabi, oh, huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon, nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Isipin mo, hindi ba tayo nalulungkot? Kayo nga kaya, mag-aral nga kayo? O pumasok kayo sa trabaho? Ngayong Lunes pasok, bukas hindi. Miyerkules pasok, bukas hindi. Anong gagawin ng amo nyo o boss ninyo? Di ba kayo tanggalin? Eh sa Panginoon, magsisimba ka ngayon sa susunod na linggo, hindi. Magsimba ka ngayong linggo sa susunod. Pwede ba sa Lord yun? Ang linggo ay holy day, Sabbath day. Dapat ididikit natin sa Panginoon yan. Kahit anong mangyari, wag niyo unahin yung Lord. Ay, teka. Inumusta, bakit wala ka na nakaraling ko? Pastor, hindi ako nakalaba eh. Walang tubig. Pwede bang rason sa Lord yun? Tanungin ko nga, pwede bang rason? Mas kakanta ka ngayon, galing mo pa. Walay rason nga dili ka na mo simbahon. Yung pala ha, walay rason na dili ka pagkabayahon. Tapos pagdating ng Sunday, asan ka? Wala akong maisuot, Pastor. Sumakit ang ngipin ko, Pastor. Ang dami nating rason. Mga kapatid, 2026 na, ginigising ko kayo, itigil natin yung mga rason natin sa Lord. Hindi makakabuti yan. Kung nagagalit kayo kay Pastor, wala akong magagawa sa inyo, trabaho lang ito. Bakit hindi ka nagsimba? Hindi ako nagising, Pastor, nakatulog ako ng maayos, maimbing. Eh, buti na lang maimbing, kung hindi ka naginising ni Lord. Mabuti na lang nagising ka pa. Bigyan natin ng mata sa pagpapahalaga ang gawain ng Lord. Sabi niya, huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Hindi naman lang sinabi dito Sunday. Meron midweek, meron men's, meron women's. May prayer meeting. Maraming ginagawa sa church. O, nakakaligtaan natin. Ang problema nga lang nga, pagdating sa isang buwan, kung meron tayong attendance, baka nakita mo, Sunday, sa beses mo lang nakita mo kanya. Mga kapatid, ini-encourage ko kayo para sa inyo to, hindi para sa atin. Para sa inyo kasi yung ating kaligtasan,
relasyon natin sa Diyos. Kung mahal natin ang Panginoon, unahin natin si Lord. Seek Him first. Put God first. Hindi kung ano-ano ang ginagawa natin. Matatapos na naman ang 2026, hindi pa natin nabigyan ng mataas na karangalan ng Diyos. Ano ba yung goal mo ngayong taon? May goal ba tayo? Yung nga lang, pagbabasa ng Bible nabasa na ba natin yung Bible? Malapit na ako sa Exodus. Ang ganda, ako'y naiyak. Ilang beses ko na to kada sa loob ng isang taon nababasa man ko ang buong Biblia. Pagka dumarating na kay Joseph, naiiyak ako pagdating doon sa punto na huwag kayong malungkot. Sabi sa mga kapatid niya, huwag kayong matakot. Hindi niyo to kasalanan. Nangyari to dahil hinihanda ako ng Diyos sa lugar na to sa Egypto para i-preserve ang buhay ninyo. Sa mga kapatid ni pamilya ni Joseph. Para maligtas ang marami. Naiiyak ako pag nababasa ko. Tinawag tayo ng Lord para i-preserve ang buhay ng ating mga pamilya. Hello? So pagdating ng gawain, bigyan natin ng mataas ang pagpapalaga. Amen? Tahimik talaga. Alam niyo mga kapatid, you don't need more sermon. You need more obedience. Tama? Kahit mag-sermon ako ng mag-sermon dito, kung hindi kayo susunod, useless. You don't need more sermons. Ang kailangan natin, obedience. Sumunod tayo sa sinasabi ng Diyos. Hello? Kaya ba? Mahina. Kaya ba ulit? Ano ka sabi niyo? Pag sabi ko, taas ang kamay. Pag sinabi ko, naku po! Last na mga kapatid. Nagigising lang ako sa iyo. Last na to. Forgive others. Mga kapatid, tawarin niyo ako Sermon ng sermon si Pastor. 3rd week pa lang. Yari na. Learn ba tayo? Amen. Forgive others. Ephesians 4:32. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another just as God through Christ has forgiven you. Kaya ba natin magpatawad? Amen. Patawad kayo. Kahit anong sakit, patawarin. Kahit anong sakit, patawarin. Mahirap ang gawin, pero magpatawad talaga tayo. Amen? Di ko kung meron kasunod dyan. Yan. Sa halip maging mabait kayo at mawain, magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Dahil kay Kristo. Amen? Tumayo po tayong lahat. Marami pa tayong natutunan ngayong umaga. Amen. Thank you, Lord. Uy, lumabas na sila, Madam Wilfred. Mala. Alam niyo, ang bilis ng panahon. Yung sinasabi ko sa inyo, magdala kayo ng isang makinig kayo Yung sinabi ko, magdala kayo ng isang tao, isa lang. Isang tao, isa. Pwede naman hindi nyo gawin.